paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Ang ATI po ay lead agency for extension and training ng Department of Agriculture. We make sure na may sapat na competency-based training programs for our farmer leaders, extension workers, ang ating mga learning site operators at mga extension service providers. Sila po kasi ang ating mga partners sa pagsasanay sa ating mga magsasaka at mangingisda. We make this possible sa tulong ng ating mga regional training centers across the country, ang International Training Center for Pig Husbandry, at ang ating mga dibisyon at units din dito sa Central Office. Kaagapay din natin sa pagsasanay ang mahigit 1,700 learning sites for agriculture and extension service provider, kasama na ang regional field offices, mga local government units, farmers, cooperatives and associations, at iba pang private and public institutions. Ang ATI bilang catalyst ng agriculture and fishery extension ay sumusuporta rin sa digitalization ng bansa, particularly sa agriculture. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kanilang ani at kita at mapababa rin ang kanilang mga gastusin sa kanilang produksyon. Naniniwala rin ang Agricultural Training Institute sa papel ng mga kabataan bilang mga makabagong magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs. In partnership with the private and public organizations, may mga programa rin tayo para sa educational assistance at scholarships. May internship programs din sa loob at labas ng bansa. May mga offer din ang Agricultural Training Institute na grants para sa mga extension workers, and we are pushing for the accreditation in terms of granting continuing professional development ng ating mga agricultural extension workers or CPD points with the Professional Regulatory Commission. As ATI geared towards a competitive and prosperous agriculture and fishery sector, we continue our thrust on innovation and collaboration para maging mas maunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mas pinalalapit sa Good Agricultural Practices Certification ang mga vegetable farmers ng Santo Niño, Cagayan sa pamamagitan ng isinagawang follow-up pre-inspection ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 noong July 14, 2026 sa Barangay Matalao. Nakiisa sa naturang aktibidad ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 bilang katuwang sa patuloy na pagbibigay ng teknikal na suporta at paghahanda sa mga magsasakang nagnanais makamit ang GAP certification. Kinatawan ni na Ms. Noemi O. Valdez, Training Specialist 2 at Mr. Christian Mark V. Andres, Technical Support Staff 4 ng Career Development and Management Section ng ETI RTC 2 sa naturang aktibidad na pinangunahan ng GAP team ng DARFO 2. Bago ang field inspection, nagsagawa muna ng courtesy call ang inspection team kina Santo Niño Municipal Mayor Honorable Andrew Vincent Pagurayan at Municipal Agriculturist Ms. Rosalie Tumaleng. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ang kasalukuyang estado ng GAP certification
certification program sa bayan, ang progreso ng mga farmer applicants at ang patuloy na pagtutulungan ng DARFO2, ATI-RTC2 at ng lokal na pamahalaan ng Santo Niño upang higit pang mapalawak ang pagpapatupad ng programa at matulungan ang mas maraming magsasaka na makamit ang GAP certification. Sa isinagawang inspeksyon, muling binisita ng GAP team ang mga sakahan ng mga aplikante upang tiyaking naisakatuparan ng mga rekomendasyong ibinigay sa unang pre-inspection. Kabilang sa mga masusing sinuri ng maayos na farm documentation at record keeping, tamang paglalagay ng label at pag-iimbak ng mga farm inputs, pagkakaroon ng angkop na sanitation facilities at ang tuloy-tuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng food safety at environmental protection alinsunod sa good agricultural practices. Bilang bahagi ng proseso, tinulungan din ng inspection team ang mga magsasaka sa pagtiyak ng kompleto ang kanilang GAP checklist at iba pang kinakailangang dokumento. Nagsagawa rin ng soil sampling sa bawat sakahan na isa sa ilalim mula July hanggang October 2025. Ang naturang pagsasanay ay bahagi ng re-entry plan ng isang agricultural extension worker na nagtapos sa training of trainers on good agricultural practices for vegetable production na naglalayong maipalaganap ang wastong pamantayan sa produksyon ng gulay sa antas ng komunidad. Layunin ng follow-up pre-inspection na masuri ang pagsunod ng mga farmer applicants sa mga rekomendasyong ibinigay sa isinagawang paunang inspeksyon noong May 2026 at matiyak ang kanilang kahandaan para sa susunod na yugto ng proseso ng GAP certification. Para sa Balitang ATI 2, ako si Jelina Sanchez, Balitang Agri. Patuloy na pinapalawak ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, katuwang ang Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ng Ramon Isabela ang mga inisyatibong naglalayong mapaunlad ang industriya ng niyog sa Isabela. Sa pamamagitan ng Training on Good Agricultural Practices o GAP for Coconut na isinagawa noong Hulyo 13 hanggang 15 taong kasalukuyan sa Ramon, Isabela. Dinaluhan ng 25 coconut farmers mula sa bayan ng Ramon at iba pang coconut growing municipalities sa Isabela. Ang 3 araw na pagsasanay ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang higit nilang maunawaan ang mga pamantayan ng good agricultural practices at ang kahalagahan nito sa pagbuo ng isang ligtas, dekalidad at maunlad na industriya ng niyog. Sa mga talakayan, tinalakay ng mga resource person ang mahalagang aspeto ng coconut production, kabilang ang tamang pagpili at paghahanda ng taniman, pagpili ng dekalidad na pananim, wastong pamamaraan ng pagtatanim, nutrient at fertilizer management, pagkilala at pamamahala sa mga peste at sakit ng niyog, farm sanitation, record keeping, harvesting at post-harvest handling. Tinalakay rin ang mga kinakailangang pamantayan at proseso upang makamit ang Good Agricultural Practices o GAP certification. Higit na naging makabuluhan ang pagsasanay sa pamamagitan ng mga hands-on activities at field demonstrations kung saan isinagawa ng mga kalahok ang tamang pamamaraan ng pagtatanim, wastong paglalagay ng abono at iba pang farm management practices. Bilang suporta sa agarang paggamit ng mga teknolohiyang kanilang natutunan, namahagi rin ang ATI-RTC2 ng mga kagamitan tulad ng garden hoe, bolo, bota, digging bar at pala. Inasahang makatulong ang mga kagamitang ito upang maging mas epesyente ang mga operasyon sa bukid at mahikayat ang mga magsasaka na tuloy-tuloy na isabuhay ang mga pamantayan ng good agricultural practices sa kanilang mga taniman. Ayon kay Mr. Prudencio C. Agudong, mas naunawaan niya ang tamang paraan ng pagpupunla, pangangalaga at pagkontrol sa mga peste ng niyog. Ibinahagi naman ni Ms. Mabel A. Pascua na malinaw niyang natutunan ang wastong proseso ng pagtatanim mula sa tamang pagsusukat ng taniman, paglalagay ng stake, paghuhukay, pagtatanim hanggang sa tamang paglalagay ng abono. Sa pamamagitan ng patuloy na pakipagtulungan ng ATI-RTC2, PCA, Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan, inaasahang mas marami pang magsasaka ang magkakaroon ng kakayahan na makapag-produce ng ligtas at mataas na kalidad ng niyog. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Morocco lang, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay,
pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Mula dito sa ATI Studio, kami po ay bumabati ng isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Natin sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batat. Na handang magatid sa inyo ng makabuluhang talakayan at inspirasyon ngayong linggo. Binabati namin ang ating mga masisipag na magsasaka, extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood dito pa rin sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawa at patuloy na suporta. Yes naman. At syempre, binabati na rin po natin ang ating pong mga katuwang mula po dyan sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 2 na pinangungunahan po ng ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Hindi rin po nawawala ang ating pasasalamat sa ating mga katuwang mula sa state universities and colleges dito sa Region 2, provincial at municipal and city agriculture offices, NGOs at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Yes, and syempre, saludong-saludo po kami sa lahat po ng ating po mga learning site cooperators na talaga namang nakasama po natin dito sa ETI ng dalawang araw last week. At syempre, yung ating pong mga magsasaka siyentista at mga local farmer technicians po na talagang mga tunay na bayani ng ating bansa. At syempre, makakalimutan ba natin partner ang ating mga kasamahan dito sa ATI Region 2 na pinamamunan of course ng ating masipag at ever-blooming na Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska. Kasama po ang ating OIC Assistant Center Director Sir Jim Salvador at ang ating mga iba't ibang unit heads and chiefs. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, moms and sir. Yes, at syempre binabati na rin po natin yung ating pong mga partner radio stations. Tayo po ay napapanood live po sa pamamagitan ng DZDA Radyo Pangkaunlaran, DA Region 2, Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM, DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana at DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Okay yan partner, naalala ko lang partner, ang ating official Facebook page ay hindi po ma-access sa publiko dahil nagkaroon po tayo ng mga technical issues at nagawan naman po ng paraan para sa ganun ay maayos ito at hopefully sa mga darating po na araw ay muli ninyo kaming makikita sa ating official Facebook page, ang ATI Region 2. At kami po ay may isa pang ginagamit po na Facebook page, ang ATI Cagayan Valley. At of course, dahil bago po ito ay may mga features na hindi po namin magamit, kaya minsan ay ginagamit natin yung ating account, Facebook account na ATI Region 2. Yung 2 po niya ay Roman numeral. Roman numeral, mga kaibigan, mga ka-ATI. So dito muna, but yung ating mga radio stations ay tuloy-tuloy pa rin po. Yung ating mga partners sa paghahatid po ng mga makabuluhang informasyon ay tuloy-tuloy po naman po. So yung mga binanggit po ng ating partner kanina ay yun po yung mga partner radio stations po natin na weekly na nag-i-air po ng ating mga programa. Tama ka dyan, partner. At syempre, yun nga, buwan ng Agosto na, partner. At talagang etong buwan ng Agosto ay talagang blessing sa atin kasi nga
At tuloy-tuloy na po yung ulan. At syempre, itong mga magsasaka natin ay masaya na dahil napaulanan na ang kanilang Nagado, mga iti sakahan. may day ka nagpopos, So nga partner. ron. Okay. Pero last week, partner, pinagdiriwang po natin nga sa buwan ng July ang Philippine Agriculturist Month. Nalaman po natin ang iba't ibang oportunidad at programang naghihintay para sa ating pong mga agriculturist. Nakasama po natin sa studio si Mr. Jim Salvador, ang ating pong OIC Assistant Center Director dito po sa ETI RTC2 at syempre, siya rin po ang Vice President ng Philippine Association of Agriculturists MAGA Chapter. Okay, ngayong buwan naman po ng Agosto, kasabay ng pagdiriwang natin ng buwan ng wika, ay ginugunita rin po natin ang Farm Safety Month. Yes, partner. Kaya naman ngayong linggo ay makakasama po natin dito sa studio naman si Engineer Beverly Ezerpilya, Media Production Specialist 2 at siya rin po ang International Internship Program Coordinator po ng ETI Region 2 upang pag-usapan ang mga ginagawang hakbang ng ETI upang bigyang impormasyon ng ating pong mga magsasaka sa tama at ligtas na pagsasaka. Okay, pasadahan lang natin, partner, yung ating mga masusugid na taga-comment, taga-shares ng ating live. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi at pagtulong po sa atin para maihatid po ang iba't ibang impormasyon sa ating mga magsasaka. Yes, kaya naman kami po ay magbabalik at umutok lamang dito sa ating programang Ugnayang ATI. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Mukhang maayos ang inyong palayan. Pero mag-ingat dahil may maliliit na insektong maaring sumira sa inyong ani. Kilalanin ang brown plant hopper o BPH. Kilala rin bilang kayomangging hanip, kayomangging ngusong kabayo o ulmog. Bantayan ang BPH. Sinisipsip ng ulmog ang katas ng halamang palay kaya nanghihina at natutuyo ang mga halaman. Kapag dumabi ang BPH, maaari itong magdulot ng hopper burn. Ito ay tuyot at tila nasunog na bahagi ng palay. Protektahan ang inyong palayan sa BPH. Ugaliin ang sabayang pagtatanim, panatilihin ang tamang agwat, gumamit ng balanseng abono at iwasan ang sobrang nitrogen. Patuyuin rin ang pinitak 3 hanggang 4 na araw para bumaba ang populasyon ng ulmog. Ang mga gagamba, tutubi at lady beetle ay tumutulong sa pagkontrol ng BPH. Nakakatulong rin ang paggamit ng BCA or Biological Control Agent tulad ng Metarhizium, Beauveria at iba pa. Ang maagap na pagkilos ang susi sa pag-iwas sa pinsala at pagkamit ng masaganang ani. Agriyaman! Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log-on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ETI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kami pa rin po ang inyong nakakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Bata, and of course, kasama po natin ang ating Media Production Specialist 2. At may kaugnayan nga po dito sa ating selebrasyon ng Farm Safety Month. Walang iba kundi si Engineer Beverly Ezerpilya. Magandang araw sa iyo, ma'am. Ang inyong pagbati po sa ating mga listeners. Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat and of course sa ating pong mga magigiting na magsasaka. Magandang araw po sa inyong lahat at we hope na tayo po ngayon ay nakasubaybay dito para po matuto po tayo sa mga iba't ibang kailangan nating marinig for this day po.
Okay po, ayan. So parang ngayon po ba ulit yung Oo, first parang- time natin ma-interview ka? Parang tagal. Parang kahit kailan lang, Namiss ko kayo. At syempre nga, tawag dito, August na naman, ito na lang at bare months na naman. Yes. At talagang nararanasan na rin po natin yung tag-ulan, Miss Beverly. So, kumusta ka naman ngayong buwan ng August? Speaking of tag-ulan kasi ngayong August, that's a blessing para sa amin doon sa area para namin sa Ramon. Kasi ilang araw actually na walang ulan na problema na ang mga farmers doon. Paano na yung sa may mga patubig, pagpapatubig, may mga install na rin ng kanilang water pump, nagpapa-install Solar. ng deep well, ganyan, kung ano-ano ng pamamaraan. So, I think this, yung raining, pag-ulan-ulan ngayong August is a blessing. Yes. Lalo dyan sa bayan ng Ramon ay nandyan ang Magat Magat Dam. Dam. Oo, isa sa mga talagang naapektuhan. Ang daming namang problema nung bumababa yung level ng tubig sa Magat. So, thank you Lord kasi umulan. So, It's a blessing ngayong August. Okay? So, punong-puno ng blessing kasi madami din tayong mga na-achieve. Yes. Sa first half ng ating 2026 dito sa ATI, Engineer Vebs. So, ngayong Engineer Vebs, ngayong buwan nga ng August, pinagdiriwang nga natin itong Farm Safety Month. Ano nga ba yung kahalagahan ng kampanyang ito, Engineer, para sa ating pong mga magsasaka at syempre sa ating pong mga agricultural extension worker? Alright. So, again po, binabati ko po ang lahat para sa celebration po ng ating pong Farm Safety Month. At para po sa kalaman ng lahat, gusto ko po munang sabihin na noong 1996 nga po ay nilagdaan ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang Proclamation number 115A. Bahagi nito yung buwan ng Agosto na diniklara bilang Farm Safety Month na layunin po nito na palaganapin ang kamalayan at kaligtasan at kapakanan ng mga magsasakang Pilipino upang maiwasan natin ang aksidente sa sakahan, dulot ng makinarya, chemical at pabagong-bagong panahon. So, napakahalaga po ng Farm Safety Month na to dahil ito po ay paalala na sa ating lahat na ang kaligtasan ay dapat maging bahagi ng araw-araw na gawain natin sa bukid. So, hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa aksidente, kundi pati rin sa pagprotekta sa kalusugan, kabuhayan at buhay ng ating mga magsasaka at mga agricultural extension workers na rin na bahagi po ng ating pong agricultural sector. At sa ATI po, sinusulong po natin yung farm safety upang maging mas productive at sustainable po ang ating sektor ng agrikultura. Yes. Okay. Yun, maganda yun partner dahil deklarado pala ng ating dating Pangulo. So ma'am, paano naman po isinasama ng ATI ang mga konsepto po ng farm safety sa mga pagsasanay at extension na programs po natin na ibinibigay sa ating mga magsasaka and even sa mga AEWs po natin? Ayan po. Sa ATI po, sinasama natin yung mga farm safety sa ating mga training programs, sa pamamagitan po ng lectures, demonstration, hands-on activities. Yan, tinuturuan natin yung mga participants natin, either magsasaka man yan or mga AEWs, at sa tamang paggamit po ng farm tools, machineries, proper use ng personal protective equipment or yung PPE na tinatawag natin, yung mga safe handling ng chemicals, mga emergency preparedness, sa mga climate resilient na trainings natin. And sa pamamagitan nito ay layunin nating maging bahagi ng bawat farming activity ang farm safety upang masiguro natin na magagawa ng mas maayos at ligtas. So, Engineer, ano naman po yung mga pangunahing paksa tungkol po sa farm safety na itinuturo nga po ng ETI sa mga farmer trainees nga po natin bago po sila magsagawa ng mga gawaing pangbukid? Ayan. Sa ATI po, tinuturo natin yung concept sa farm safety sa iba't ibang technical extension programs natin. Magkakaiba lamang po yung mga concept na tinuturo based po doon depende sa ino-offer nating training. So, katulad po doon sa mga training natin ng rice machinery operations, itinuturo natin yung ligtas na paggamit ng machineries or kagamitang pangsakahan, yung wastong paggamit or pagpapanatili ng mga machines kasi kailangan talagang ma-maintain natin para humaba rin yung shelf life at para maiwasan yung pagkasira na pwede later on na maging reason kung bakit tayo maaaksidente. Then pag-iwas sa aksidente habang gumagamit ng kagamitan and regular inspection, tinuturo rin po natin yon bago or pagkatapos natin gamitin yung isang machinery.
And another one is yung sa training natin ng GAP, yung Good Agricultural Practices, yung sa training on pesticide handling or pesticide handling and ng pesticides and agricultural chemicals natin. Itinuturo natin doon yung tamang pagbabasa pa lang ng label at pagsunod sa dosage na kailangan natin gamitin, yung wastong paghalo or pag-iimbak or pag-i-store ng mga chemicals, and yung pagtapon na rin ng mga yung bottles ng mga chemicals natin, pag-iwas sa pagkalason, ano ba yung mga dapat natin isuot, and yung mga contamination sa tao at kapaligiran natin. Another one is yung karamihan sa training natin ay tinuturo po natin yung paggamit ng personal protective equipment. Actually ito across all the trainings na ino-offer natin is meron po talaga, hindi mawawala ang PPE. Yung pagsuot natin ng gloves, mask, or yung respirator, goggles, ano pa ba, yung boots, yung mga protective clothing na kailangan natin isuot, yung tamang paglinis or pag-imbak na rin, pag-store ng mga PPE, then pagpili ng tamang PPE na gagamitin ayon dun sa mga farming activity na gagawin natin. And additionally is yung sa GAP training din, sa RBIF, sa Animal Health Care and Management, yung mga PGS natin, yung Participatory Guarantee System or yung Organic Agriculture, Occupational Safety and Health o yung sa OSH, sa sakahan. Doon po natin tinuturo yung pag-identify ng hazard, ano ba yung mga hazard na kailangan natin na tukuyin para nang sa ganun maging manatili tayong safe. Yung pag-iwas sa aksidente at pinsala sa lugar ng trabaho kung saan natin gagawin yung activity. Then, pangunahing first aid and emergency response kapag kung sakali man na hindi natin nagkaroon ng instances na hindi natin may iwasan yung mga ganun. So, sa Good Agricultural Practices na nasabi ko po kanina, ang kagandahan ng pag-offer natin dito is nakikita rin natin yung kalinisan or yung sanitation sa sakahan. Kasi yun ay kalakip din ng farm safety natin. Yung wastong paglilinis din natin or pamamahala ng basura at agricultural waste, pagpapanatili ng kaligtasan ng mga workers natin, yung mga products at yung mga produce natin at yung environment. Moreover, ayun, napakadami kasi yung mga portion ng training extension programs natin na talagang ini-incorporate natin ang farm safety. Papasok po dyan yung biosecurity at disease prevention, di ba? May mga pumapasok ng mga ASF ngayon sa livestock natin, yung mga bird, tawag nito, yung sa... aside from ASF, yung mga sa manukan, yung mga sakit po, yung bird flu. Ayan, so meron tayong, tinuturo din natin yung mga pag-iwas sa pagkalat ng sakit sa hayop or sa halaman na din. Then wastong paglilinis at pagdi-disinfect ng mga kagamitan at kalinisan sa farm facilities. And lastly, yung climate smart agriculture. Ayan, dito natin inihahanda kasi part pa rin ng farm safety, I can say, yung pagkakaroon ng climate smart agriculture kasi yung paghahanda pa lang sa bagyo, sa baha, at iba pang kalamidad para manatili tayong safe. Yung mga ligtas na gawain bago, habang at pagkatapos yung sakuna. And mga pamamaraan o mapanatili po natin na ligtas ang sakahan sa harap ng pagbabago ng klima. And sa kabuuan, sa pagsasanay po natin dito sa ATI, hindi lamang nakatuon sa pagpapataas ng ani at kita ng mga magsasaka, kundi pati na rin sa pagprotekta sa kanilang kalusugan, kaligtasan at kapakanan. Layunin nitong mabawasan ang aksidente sa sakahan at matiyak ang ligtas, efficient at napapanatiling produksyon sa agrikultura. So, ganun po, kadami yung mga concept na tinuturo natin, isinasama natin sa mga training extension programs ni ATI para ma-sure po natin na safe tayo sa mga gawain sa farming activities. So maganda yun, partner, dahil napakadami yung ating talagang sinasali doon sa mga trainings natin. Pero engineer, ano yung sa observation po ninyo, paano po ano yung mga pangkaraniwan na mga sakuna or aksidente sa bukid na nararanasan ng ating mga farmers, at paano nakakatulong yung ating mga farm safety measures para po maibsan po yung mga nasabing insidente?
I think as what I have experienced na din yung sa mga previous, lalo nung wala pa po ako sa ATI, yung mapupunta ka sa bukid, then may mga hazard na hindi mo napapansin. Kasi nga, hindi ka naka-PPE. So, napakahalaga nung pagsuot ng PPE para hindi ka masugatan na later on, ilang araw kang, for example, lalagnatin ka na. Yes. Kasi ilang araw ka nang hindi makakabalik sa bukid. Ayan. So, ganun yung mga pangkaraniwan. And, yun, yung mga matutulis na bagay, yung mga aksidente sa farm machineries. Yes. Ayan, yung heat stress na rin siguro. Ano po? Tama. Then yung mga pesticide exposure, yung pagkadulas or pagkahulog, yung siguro sa mga hilly areas na rin itong mga ganitong insidente. Yung kadalasan din nangyayari dahil sa kakulangan sa training or hindi pagsunod sa safety procedures. So, may iwasan ito sa pamamagitan ng tamang paggamit po ng personal protective equipment or yung PPE, regular equipment inspection at pagsunod ng standard safety protocols. So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is let us always remember yung STOP. Ano po? S stands for spot the hazard. Ano po? Bago magsimula sa trabaho, obserbahan po muna ang paligid at tukuyin ang anumang maaaring magdulot ng pinsala. So, halimbawa, sirang kagamitan, madulas na daan, nakakalasong chemical o matinding init ng panahon. Yun yung mga pwede nating tignan or spot muna. So, that's Yes. for the S, stop natin. And T, think about the possible risk. So, pagkatapos matukoy ang hazard, isipin kung paano ito maaaring magdulot ng aksidente o sakit. So, tanungin ang sarili, ano ba yung mangyayari kung hindi ako mag-iingat? O, sino ang maaaring maapektuhan pag hindi ako nag-iingat? So, think about a possible risk sa T natin. So, then, letter O, organize the necessary control measures. Ano po, siguraduhin may mga naaangkop na hakbang upang mabawasan or maiwasan ang panganib. So, maaring kabilang dito ang paggamit ng tamang kagamitan para maging safe tayo, pagsunod sa ligtas na pamamaraan sa farming activities natin, paglalagay ng mga safety guard kung kinakailangan o harang sa mga machineries na gagamitin natin, at pagsusuot ng angkop or na tamang personal protective equipment tulad ng mga gloves, yung boots na mga nabanggit po natin kanina. And last is letter P. Proceed only when it is safe. Ano po? Kapag natukoy na yung panganib at naipapatupad or naipatupad na yung mga hakbang na dapat kailangan natin gawin para maintain natin yung na-safe tayo, saka lamang natin simulan yung mga farming activities. Kung may panganib na hindi pa natutugunan, huwag munang magpatuloy hanggat hindi ito naayos. So again, always remember po yung stop. S for spotting the hazard. T for thinking about the possible risk. O, organize the necessary control measures. And P for proceed when it is safe. Okay. So, dun pa nga lang sa word na stop ay mag-stop or magtigil muna tayo, no? Actually, yung mga kon kasi natin, mga magsasaka kasi natin, basta dati long sleeve dan, basta naka-kwadan no kung nakit, talaga nga mapandala talaga jay tantalo nun, no? Sila indoor atoy kung nadangon para mga road. Which is, pero sana kaya nating makontrol, pero hindi natin masyadong pinapansin. Yan, kasi minsan din, yung mga farmers, di na natin masisi na, Yes. ay, siya pang sagabal, mga ganyan. gastos. Tapos ito na, tagal ko nang ginagawa to, mga ganyan. Ganun yung mga sinasabi kasi ng mga farmers po natin. Pero ano pa po yung engineer, yung karaniwang unsafe practices or pagkakamali nga po ng ating mga magsasaka sa paggamit ng mga kagamitan at makinarya sa bukid na dapat po nilang iwasan. Ayun. I think uulit-ulitin ko to. Ano po? Yung hindi pagsusuot ng PPE, yung personal protective equipment. Kasi sa field pa lang, kahit sa rice, sa pag-a-apply ng pesticides, ganyan, hindi natin namamalayan, meron na siyang effect Yes. sa mga internal natin kasi nalalanghap na natin siya. Pero yun yung mga parang dinidisregard ng ating mga, siguro may mga kokonte na nagpa-practice ng ganun, pero most of them, hindi talaga pina-practice. Yun yung mga unsafe practice, yung mga pagkakamali na ginagawa natin dun sa field. And yung paggamit ng sirang kagamitan, hanggat pwede pa, hanggat gumagana pa naman, pero may sira,
gagamitin at gagamitin kasi sayang. Yes. Sayang yung yung gagastusin, ganyan. Pwede pa naman yung mga ganyan. Pero yun yung mga nagiging reason minsan kung bakit tayo na-aksidente, ganyan. So, isa pa yung mga maling paghalo ng mga i-spray na pesticides. Yun, yung mga yun. And pag-operate ng machineries na wala naman tayong sapat na training. Or kaalaman doon sa pag-operate ng machineries. Yun po yung mga nagdudulot ng mga injury, poisoning, yung mga permanent disability o yung mga uncertain, yung mga unfortunate na nangyayari, yung nagiging cause ng death, na yun yung mga ayaw po natin. Kaya sana yung mga unsafe practices po na yun is iwasan natin. Po? Kasi hindi lang po tayo as a farmer or sa sarili natin nagiging productive or efficient para po dun sa mga farming activities natin. Hindi lang tayo magiging safe, pati rin benefit na rin for the family. Kasi makakasama nila tayo ng matagal. Tama. Yun yung mga isipin po natin. And siyempre less gastos na rin. Yung mga pagpapagamot, mahal na po ang mga gamot ngayon. So, think about it. Think about the unsafe practices na kailangan po natin na iwasan. Yes. Yung mga yun. Lalo na pa, yung mga breadwinners po natin. Yes. Mga Mga magsasaka. farmers po talaga natin. Opo. At syempre, meron na din po tayong nabalita ang mga cases na dun sa TV na yung pinaghahalo po kasi nila yung lagayan nila ng tubig sa lagayan nung pang-spray nila. Meron tayong incident na minsan na nainom niya yung pang-spray niya imbes na yung tubig niya. Hindi tama yung pag-store nila ng mga i-spray. Minsan kasi yung pinantutubig natin yung parang bottle ng soft drinks. So ayan, that the bottle of soft drinks tayo talaga nga parang i-recycle kumbaga. Minsan napagkakamalan natin na tubig natin yon, which is hindi pala yung pinag-storan mo ng it's either gasolina or yung pang-spray. Kaya nakakalungkot isipin pero sana maiwasan yung mga ganung incidents. Okay. So, yan nga partner, dahil nga tayo po ay training arm din ng DA, ano yung naibibigay po natin sa ating mga magsasaka sa ligtas na paggamit po ng mga makinarya, kagamitan, pestisidyo at iba pang farm and foods engineer Bebs? Ayan, sa mga na-mention ko na rin po kanina na training natin ay kinakapacitate po natin yung mga farmers, AEWs, sa pamamagitan po ng trainings, technical man yan, or yung mga production trainings natin, demonstrations, yung mga information materials na dinidisseminate po natin na meron po tayong makukuha doon about mga farm safety or safe operation and maintenance ng mga farm equipment. And yung proper storage and handling ng mga pesticides. So, at yung responsable po na paggamit natin ng iba't ibang farm inputs. Yes. So, nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang agencies para nga po may palaganap yung tamang kaalaman sa farm safety na makakatulong na din po sa atin nung tama talaga na mga safety procedures na dapat gawin sa iba't ibang farming activities natin. So, linkaging is the key. Nililink natin sa ibang agencies na meron po talagang mga practical experiences on different farming activities po natin. At saka dito sa ATI, meron tayong mga ginagawa din na ipiniperform natin kung paano yung tama. Yes, tama. Tama. Kasi tayo yung model. Dapat tayo rin po magpakita nung talagang safe na practices. Tama ka dyan. At syempre, para makita na mismo nila yung actual, kumbaga. Kasi, alam mo naman yung tawag dito, yung iba talaga na nuhaan da nga nakita. Jakpati O tapos, kung pagbabasahin lang kasi minsan sa direction, minsan, syempre, hindi nila English din maintindihan naman yung yun. English. May Chinese pa ba? May Chinese pa. At iba translator din tayo dito sa ATI. Pacham na lang, pacham. Yun. Kaya, napakahalaga na i-demo mo talaga yung talagang paggamit para mas maintindihan po nila. Kaya napakahalaga nung yung pag-a-attend din ng mga trainings, yung mga kahit simpleng technical briefing lang, yung mga kahit yung pagbibigay lang ng IEC na magiging interested tayong basahin yung mga yun. That would help us na ma-maintain yung safety po natin sa farm. Tama ka dyan. Dahil lalong-lalo na at talagang tayo yung kung kayo ay mga breadwinners sa inyong pamilya,
yung ano, kumbaga yung protektahan man lang din natin yung sarili natin para yung mga naiwan natin sa bahay ay panatag, no, na makakauwi tayo ng ligtas at maayos sa ating tahanan. Okay, so mamaya pa no, yung Engineer Babs ay marami pa tayong pag-uusapan ano, lalong-lalo na dito sa Farm Safety Month nga natin na sineselebrate natin ngayong August. At syempre sa ating pong mga tagapakinig, mga tagapanood po dito sa ating programa, kung meron po kayong katanungan, pwede naman po kayong mag-comment no, dito po sa ating Facebook Live. Kaya naman sa mga tagapakinig po natin, kami po ay muling magbabalik, kaya mantabi lamang po kayo dito sa ating programang Ugnayang ATI. Mabigat ba sa bulsa ang presyo ng krudo ngayon? Narito ang 3 wise tips para makatipid sa krudo sa bukid para sa part 1 ng ating Tipid Krudo series. Tip number 1. Alagaan ang makina. Ang baradong air filter at malambot na gulong ay parang taong may hika. Nahirapang huminga kaya doble ang konsumo sa krudo. Kaya't siguraduhin tama ang tire pressure para iwas slippage. Tip number 2. Patayin kapag nakatambay. Kung mahihintayin na higit sa 2 minuto, gaya ng pagkakarga ng sako, patayin muna ang makina. Ang matagal na idling ay sayang sa krudo. Tip number 3. Mag-AWD at mag-solar pump. Gamitin ang AWD para mabawasan ng 30% ang oras ng pagbomba. At kung may pagkakataon, mag-shift sa solar-powered irrigation system, zero fuel cost dahil ang araw ang nagpapatakbo nito. Gawing wais ang pagsasaka gamit ang siyensya at tamang sistema. I-share na ang video na ito para sa ating kapwa magsasaka. Yaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ari? Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrice Tech Center 0917-111-7423. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama ko po si J.R. Batan. At ako naman po si Jolina Sanchez. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio si Engineer Beverly Arpilla, ang ating media specialist dito sa ATI Region 2. At pinag-uusapan nga natin partner itong farm safety. May kaugnayan na din sa celebration natin ng Farm Safety Month. Ayan, ngayong buwan ng Agosto. So ipagpapatuloy natin yung kwentuhan natin ni Engineer. Ano yung mga mahalagang paalala naman po sa ligtas na paghawak at paggamit ng pesticides dahil napag-usapan na natin kanina na may mga cases na dahil dito sa hindi tamang paggamit ng pesticides, pataba at iba pang farm inputs upang maprotektahan po ang kalusugan ng magsasaka at ng ating kapaligiran. Alright po. So, sa paggamit po natin ng mga pesticides or mga iba't ibang farming inputs, napakahalaga po, unang-una is basahin natin yung label, yung instruction. Or hindi man clear, pwede siguro ipa-explain natin sa mga mas nakakapag-interpret ng label or yung instruction doon sa bottle or yung mga packaging ng ating pong mga pesticides or mga iba't ibang farming inputs. And again, gumamit po tayo ng PPE. Yes. Paulit-ulit. PPE. Yun po yung mga importante. Personal protective equipments, wearing gloves, mask, yung goggles natin, yung long sleeves, na mga importante po niyan. And
of course, wag naman po tayong kumain, uminom, or manigarilyo habang nag-i-spray. Ang sabi kasi ng mga farmer is, pangbugaw tilamok. Yun yung mga Yung inaano sigarilyo. nila. O, kaya sila naninigarilyo. Mayroon. Pero, kung isipin natin, nag-i-inhale na rin, di ba? Paano ba mag-yosi? Hindi natin alam, pero may portion na rin na nakakalanghap na rin sila nung amoy, nung pesticides, ganyan. Na yun yung mga dapat nating iwasan. Ano po? So, wag nating gawin na uminom or kumain or manigarilyo habang nag-i-spray po tayo. And, itago po natin yung mga pesticides sa ligtas na lugar, yung mga malayo sa bata, at yung siyempre malayo sa pagkain. Para hindi natin hindi mangyari yung Maihalo. ayun, yung mga pag-iinuman natin, yung kainan natin, hindi natin mamalayan, nainom na natin, gaya ng mention kanina ni Jolens. Oh. And yun, siguraduhin po na tama yung disposal ng mga lagayan. Sana din yung mga nagbebenta dapat marunong din sila or kilala nila yung produktong binebenta nila, partner. Dahil minsan kung ano yung sinabi nung nagbenta, yun din yung gagawin nung farmer natin kasi minsan yung mga nagbebenta din natin, yung mga sales ladies natin, sales boy natin ay hindi din ganun kakilala dun sa brand na binebenta nila. So sana yung mga may-ari po ng mga establishment din, mga agricultural supplies po natin, bago natin bentahan. Or kung hindi man natin siya mabasa, may mga ibang pamamaraan. Mahilig na po tayong manood ngayon ng kung ano-ano. So, pwede tayong manood ng tutorial. Ano ba yung tamang gawin sa ganitong inputs, ganyan-ganyan. So, marami namang pwedeng gawin na pamamaraan para ma-interpret natin yung mga instructions, yung safety measures na kailangan po natin gawin sa paggamit ng mga inputs. So, dito po mapasok yung importance ng pakikialam ng mga anak. Yung mga techie, may mga cellphone ka sa cellphone, di ba? Ibaga yung kadagay tatang yung kasi tarami din da. Yung sa bagay, no, daddo mamadida kami nga dagay di tatang nga nag-anan. Nagbayag ako na farmer road. So, basol yung malang nung, joke lamang po, pinapalagan po natin ang ating mga buhay at buhay po ng magsasaka. Kaya pinapaalala po namin sa inyo na tayo po ay palaging mag-iingat. Yes. Okay. So, yun nga po, tawag dito talagang napaka-importante yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa ating pong mga magsasaka. Na hindi alam na yung kanilang mga ginagamit ay talagang nandun yung tawag dito, yung kanilang buhay ay nakasalalay. So, engineer, paano naman po nakatutulong yung pagsunod nga po natin sa farm safety practices sa pagpapataas naman po ng produktibidad, kalidad ng ani, at syempre, yung kabuhayan na rin na po ng ating mga magsasaka. Ayan. So, syempre po, para mapataas po natin yung farm productivity natin, at the same time, ma-maintain natin yung safety natin sa paggawa ng different farming practices natin. Kapag ligtas po ang magsasaka, mas tuloy-tuloy and efficient yung trabaho. Tama. So nababawasan po yung aksidente, yung pagkawala ng oras kasi magpapagamot dahil nga na-aksidente, or yung gastusin, yung pagpapagamot, pagkasira ng mga kagamitan, yung mga pumipigil para hindi natin matapos ng tama, or yung timeline sana natin na gagawin natin, hindi natin natatapos yung dapat tapusin kasi nga may mga hindrances na sa pagpapagamot pa lang, sa pwedeng siguro sa pagkasira ng mga makina natin, doon tayo na-aksidente, yun na yung mga yun. Then, nawawalan tayo ng oras na may prepare yung mga iba't ibang farming activities natin. And of course, dahil dito, mas napapangalagaan ang kalidad ng ani at kita, at mas tumataas ang productivity ng sakahan kapag tayo po ay safe sa lahat ng ginagawa po natin sa farm. Yes. Tama po yun. At ngayon naman, engineer, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga kabataang nais pasukin ang larangan ng agrikultura, at gaano kahalaga itong pagsunod sa mga pamantayan ng ating kaligsasan? Ayan. Sa ating mga kabataan, ang agrikultura po ay isang makabago ngayon at mahalagang industriya sa
na maraming oportunidad. So, ngunit kasabay ng innovation po natin at technology ay yun nga pong responsibility na unahin yung kaligtasan. So, tandaan natin na isang mahusay na magsasaka ay hindi lamang productive, kundi safety conscious din. Ano po? At dahil kayong mga kabataan po, sinasabi natin lagi tayo ang pag-asa ng bayan. So, sana po ay ano man yung mga nagiging practices ng mga ang tawag nito, traditional farmers natin noon, sana wag naman po natin gayahin. Ano po, iba na po yung panahon natin ngayon, iba na yung technology natin ngayon, iba na yung mga ginagamit nating inputs ngayon, pwedeng mas strong na yung mga nagiging effects sa health natin. So, make sure po na kung papasukin niyo po yung larangan ng agrikultura, to maintain a productive and efficient farming activities, maging safety conscious po tayo sa lahat ng pagkakataon. Yes. At syempre sana maging tool sila para sa kanilang mga magulang nga na mas maintindihan ng kanilang mga magulang yung kahalagahan nga po nitong pagsuot nga po natin ng protective measures po natin para maiwas tayo sa sakit. Syempre, nagtatrabaho ang ating mga magulang para tayo makapag-aral. Kaya ikaw dapat sana maging tool po yung ating pong mga estudyante, yung ating mga kabataan. Naturuan po natin yung ating pong mga magulang kapag may mga nabasa, napanood po tayo sa social media ng mga ganito. Yeah. So sana yung mga nangyayaring aksidente sa agriculture or sa farming activities, sana hindi yun yung maging hadlang para hindi sila mag-venture into agriculture. Yes. Dahil talaga napakaraming opportunity sa agriculture, dapat yun yung tignan nila na side ng agriculture natin. Yes. At syempre mag-pray palagi kasi tawag dito, itong mga aksidente talaga hindi talaga natin syempre, hindi naman natin alam ano na mangyayari po siya. Tama. Okay po. So engineer, bilang pagtatapos natin, ang bilis ng ating usapan, ang sarap ng kwentuhan natin kasi napakahalaga nga na itong Farm Safety Month po natin na to, no. Paano naman po makikilawak itong pong ating mga tagapakinig sa mga programa at pagsasanay po ng ETI kaugnay nga po ng farm safety at iba pa pong makabagong teknolohiya sa agrikultura. Ayan. So, una po inaanyahan po namin ang ating mga magsasaka, kabataan at lahat ng interesado sa agrikultura na makilahok sa mga trainings, seminars at extension activities po ni ATI Region 2. And of course, pati na rin sa mga naabot po nitong ating pong programa. And maaari ninyo kaming i-follow sa aming official page nga po para mas matuto po tayo. Baka mamaya may mga mai-share din po tayo doon na farm safety activities na pwede po natin ma-incorporate dito po sa mga ginagawa natin sa araw-araw. And of course, sama-sama natin isulong yung ligtas, masagana at matatag na sektor ng agrikultura. Again, iiwan ko po ulit yung stop, yung spot the hazard, think about the possible risk, organize the necessary control measures, and proceed when it is clear para po sa ating Farm Safety Month. And sa pagtatapos, nais po namin ipaabot yung simpleng paalala na safety starts with each one of us. So, ang kaligtasan hindi hadlang sa pagiging produkto. Ito ay susi upang mapanatili po natin na malusog ang ating mga magsasaka, ligtas ang ating mga pamilya at masagana ang ating agrikultura. So mula po sa ATI Region 2, isang ligtas at makabuluhang pagdiriwang po sa Farm Safety Month sa ating lahat. So maraming salamat po. Okay. Engineer, bago ka namin pakawalan dito sa ating studio, baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead po. Ayan. So first, gusto ko pong pasalamatan yung mga partner agencies po natin na katulong po natin o katuwang po natin sa pagpapalaganap ng mga iba't ibang information para maging safe po tayo lagi sa mga farming activities natin. And of course, sa mga magigiting natin mga farmers na umaga pa lang, madilim pa lang, wala na sa bahay, uuwi, madilim ulit. Maintain po yung safety ng bawat isa para po nang sa ganun, makauwi po tayo lagi ng ligtas sa ating mga pamilya. And gusto ko po kayong pasalamatan yung mga magigiting na farmers natin kasi alam natin yung hirap sa trabaho, but then tuloy-tuloy pa rin silang nagpa-farming dahil alam nila na yun ang makakatulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you sa ating mga magigiting na farmers and again sa ating mga partner and stakeholders po natin. Thank you so much po. Ayan, so maraming salamat engineer sa pagkakataong ito.
na kayo po ay makakwentuhan na naman dito sa ating programang Ugnayang ATI at sa mga farmer po natin, listeners po natin, paalagaan po natin ang ating kalusugan. Yes, and happy Farm Safety Month, Engineer Yes, happy Farm Safety Month, everyone. Akala nyo ba tapos na ang diskarte? Narito ang part 2 para sa crudo tipid tips sa ating bukid. Tip number 1. Planuhin ang pag-aararo. Iwasan ang pabalik-balik na pag-aararo sa pira-pirasong lupa para hindi masayang ang oras at petrolyo. Tip number 2. Laging maglagay ng langis o grasa. Ang mga gumagalaw na parte ng traktora, thresher, mill at harvester ay kailangan ng grasa. Kapag walang friction at swabe ang ikot, hindi mahihirapan ang makina at mas matipid sa krudo. Tip number 3. Sulitin ang sikat ng araw. Ang tamang pagpapatuyo ng palay ay susi sa tipid at kalidad ng butil. Kapag tuyo ng maayos, mas mabilis gilingin, kaya bawas oras at kuryente at dagdag kita. Tip number 4. Gumawa ng simpleng biogas digester. Ang dumi ng hayop ay pwedeng pagkunan ng libreng gas na pampainit o pangluto. Tip number 5. Linisin ang solar panel. Huwag kalimutang punasan ang mga alikabok ng ating solar panel. Mas malinis na panel, mas maraming nasasagap na kuryente para sa inyong mga kagamitan. Sa tamang impormasyon, malinis na makinarya at matalinong paghahanda, mas matatag at mas makikita sa pagsasaka sa anumang panahon. Agyaman! At yun nga partner, napag-alaman na naman natin kung gaano kahalaga ang safety ng ating magsasaka. Dahil kung pinapangalagaan po natin ang ating kalusugan, ay ganun din dapat po yung ating mga magsasaka. Lalong-lalo na po yung mga may tatay, may nanay na talagang araw-araw ay nasa mga bukirin nila, mga kwan po natin, mga kabataan po natin yan, pangalagaan po natin ang ating mga magulang at palalahanan po natin sila na mahalaga po ang kanilang kalusugan. Yes, tama ka dyan, partner. At syempre, yun nga po, inuulit po namin, natapos na po ang pagpapasa ng requirements para po sa ating international internship program sa Taiwan and Japan noong July 31. At umpisa na rin po ng pagpapasa po ninyo ng mga documents and requirements po kung kayo po ay gustong maging youth internship program ng organic agriculture, maging intern, at syempre kung kayo po ay gusto maging farm partner, yung ating pong mga farm dyan, ay pwede na po kayong mag-submit nitong mga documentary requirements. Pupuntahan nyo lamang po yung ating official Facebook page na pansamantala po, ATI Cagayan Valley. Ayan, patuloy po namin inihikayat ang lahat na mag-isa sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kaya naman kung kayo po ay interesado sa mga programang amin pong inaalok, ay maaari lamang po kayong tumawag sa amin sa mga sumusunod na paraan. Maaari lamang po kayong tumawag sa aming Farmers Contact Center 0920-946-2474. At syempre, i-like po muna ang pansamantalang po naming FB page, ang ATI Cagayan Valley. Hanapin at i-follow kami sa X, Instagram at TikTok, ATIRTC2, o kaya naman mag-email sa aming official email address sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inuulit ko po, small letters lang po, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Sa ngalan po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca at syempre ang aming OIC Assistant Center Director, Sir Jim Salvi Salvador, at ang ating pong mga unit head and chiefs at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Kami po muli ang inyong nakasama sa araw na ito. Ako po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute.
mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura.